Lalo pang naging makulay ang mga kampanya habang papalapit ang eleksyon ngayong Mayo. Sa Southern Tagalog, ang lahat ng pwedeng puntahan ng mga politiko ay sinadya para makaharap ng personal ng mga kandidato ang kanilang nililigawan na botante. Sa Batangas City ay di na napigilan pa ni Gubernatorial Bet Arman Sanchez ang pagbulgar sa mga hinaing ng mga Batanggenyo kaugnay sa kawalan ng personal na pag-aruga ng namumuno sa mga kababayan. Kailangan sa isang maglilingkod na gobernador, hindi pwede part-time. Kasi napakalaki ng Batangas. Almost 4 million ang tao ng Batangas. Paano mo i-address yung mga tao? Ang Oriental Mindoro ay inaasahan namang magkakaroon ng mas mapanuring botante. Ito ang Calapan City, ang sentro ng Oriental Mindoro. Maliban dito, may 15 munisipalidad pa ang nasa bahaging ito ng Region 4B. Bawat isa may humigit kumulang 20,000 residente ang naghahanap ng kalinga ng susunod na liderato. Hitik sa yaman ng kalikasan, mga produktibong tao at mabungang agrikultura ang isla. We were able to generate jobs, almost 5,000 in span of 3 years. Nakapagbigay tayo ng trabaho, kulang sa 5,000. More than what I promised during the last election. Bigyan yung mga local communities natin yung kapangyarihan over mining operations. At pag may mga itinatahuyo na mining operations sa iba-ibang lugar ng bansa, kailangan na yung may mga communities, mga mining communities, meron silang control sa mga operasyon na yon, at saka yung mga ganansya, malaking parte ito ay pupunta sa kanila. Magugulat ka, liblib na lugar, may mga bahay na magaganda. Tapos nalaman ko, mga mga OFW na kung saan nagtatrabaho ko sa ibang lugar. At ang tinapos, TESDA. Kasi ang ganda ng programa rin ng TESDA. Sila yung naghahanap ng employment for you. Sa ilang araw pang natitira, bago igawad ng ordinaryong tao ang kanyang hatol, marating sana ang tamang desisyon. Para sa National Broadcasting Network, Emil Carrion ang inyong tagapagbalita.